Halos 1 milyong Pilipino na ang nakatira sa Canada. Tayo na ang 4th largest racialized group dito. Pero kung mapapansin nyo, bihira pa rin tayo makita sa Federal Parliament and sa mainstream TV at pelikula. Bakit kaya ganon? Sa may mga nagsasabi na natural lang. Kasi karamihan naman sa atin, ang focus, trabaho, family, and makapag-settle ng maayos. Pero may tanong din ng iba. Kung isa na tayo sa pinakamalaking community sa Canada, bakit parang hindi pa rin tugma ang representation natin sa politika at sa media? Kung kakausapin niyo ang maraming Filipino immigrants, halos pare-pareho ang sasabihin. Pagdating sa Canada, ang unang iniisip ay trabaho, renta, pamilya, at maayos na kinabukasan. Hindi naman talaga politika ang unang priority. May ilang community leaders din ang sasabing dahil kalat ang Filipino community sa iba't ibang cities at electoral districts, mas mahirap makabuo ng isang solid voting bloc. Sa media naman, may ilang Filipino creators na nagsasabing hindi pa rin ganun kadaling mag-pitch ng Filipino stories sa mainstream broadcasters. Marami ring second generation Filipino Canadians ang nagsasabing gusto nilang makita ang sarili nila sa screen, pero hindi lang as caregiver o nurse. Gusto nilang makita ang iba't ibang klase ng Filipino stories. And kahit malaking part ng healthcare workforce sa Canada ay Filipino, bihira pa rin silang makita as the main character sa mainstream Canadian television. Kaya para sa ilan, kilala ang ambag ng Filipino community pero hindi pa ganun kalakas ang boses nito sa storytelling at decision making. Sa 2021 census, nasa 957,000 ang Filipino Canadians. Halos 4 times nang lumaki kumpara nung dumating ako dito noong 1996. Ang sabi din sa projection ng Statistics Canada, pwede itong umabot between 1.7 hanggang 2.4 million pagdating ng 2041. Pero sa federal politics naman, mas konti pa rin ang Filipino MPs kumpara sa laki ng population nating mga Filipino. Noong 2023, si Richie Valdez ang naging unang Filipina na naging Federal Cabinet Minister ng Canada. Sa media naman, mapapansin nyo na madalas caregiver, nurse, or immigrant struggle ang kwento ng mga Filipino. May ilang researchers pa ang nagsabi and tinawag tong disturbing invisibility. Ibig sabihin, paulit-ulit nating nakikita ang ilang stereotypes, pero bihira nating makita yung ibang kwento. Mga kwento ng mga Filipino entrepreneurs, artists, professional, o second generation youth na lumaki na rito sa Canada. Understandable naman kasi pumunta tayo dito, dapat makapag-settle muna. And pag nakahanap na tayo ng trabaho, tapos nakapagpadala na rin tayo ng mga remittance, and naayos na rin natin yung immigration status natin. Ang isipin natin yung lumalaki na second and third generation na Filipino-Canadian. Kasi unti-unti nang magbabago ang usapan. Hindi na lang tayo tungkol sa pagiging hard workers. Ang tanong na ngayon, ang lagi na nating iisipin is kailan tayo mas makikita bilang leaders or decision makers or even as storytellers. May ilang observers at community leaders na nagsasabing malaki rin ang apekto ng culture natin. Bilang mga Filipinos, madalas tayong lumalaking subservient and may respeto sa authority at mas pinipiling umiwas sa confrontation. Kaya nakaka-epekto ito sa participation natin sa public life dito sa Canada. May ilan din nagsasabing minsan kulang ang suporta natin sa kapwa Filipino na tumatakbo sa eleksyon. Kung limitado rin ang representation natin sa media, paulit-ulit lang din iisa ang kwento and nakikita ng mga tao tungkol sa ating mga Filipino-Canadians. Pero habang ginagawa ko tong storyang to, may isang tanong akong hindi maalis sa isip ko. Paano kung mali ang tanong natin?
Paano kung hindi ang goal ay ma-recognize tayo ng mainstream media o magkaroon lang ng mas maraming Filipino sa politika? Oo, importante pa rin yung mga yan. Pero iba na ang mundo ngayon. Dati, kailangan mong dumaan sa TV network, malaking production company o traditional media para marinig ang boses mo. Ngayon, isang cellphone lang at internet connection. Pwede ka nang umabot sa milyong-milyong tao. Hindi na hawak ng iilang tao ang lahat ng kapangyarihan sa storytelling. Unti-unting napupunta na rin to sa mga ordinaryong tao. Kaya siguro ang mas magandang tanong ay ito. Bakit tayo naghihintay ng validation? Bilang mga Filipino-Canadians, marami na tayong napatunayan. Nakapagpatayo na tayo ng negosyo, nakapagpalaki ng pamilya, nakabuo ng community sa iba't ibang bahagi ng Canada. Pwede rin tayong bumuo ng sarili nating media ecosystem. Mas maraming Filipino podcasts, mas maraming documentaries, mas maraming YouTube channels, mas maraming creators, writers, filmmakers, journalists at storytellers. Hindi para ihiwalay ang sarili natin sa mainstream, kundi para ipakita na kaya rin nating sumulat ng sarili nating kwento. Siguro darating ang araw na mas marami pang Filipino ang magiging MPs, ministers, actors at journalists, at magandang bagay yan. Pero habang hinihintay natin ang araw na yon, bakit hindi tayo magsimula ngayon? Hindi sa paghihintay na mapansin, kundi sa paggawa. Dahil sa panahon ngayon, ang tunay na influence ay hindi lang nanggagaling sa parliament o sa mainstream media. Nanggagaling din ito sa mga taong handang gumawa ng kwento, magbahagi ng idea at bumuo ng community. At baka yon ang susunod na kabanata ng ating Filipino-Canadian story.